Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo para sa panibagong paksa. At bago tayo magtungo at bago nyo malaman kung ano ang paksa sa araw na ito, ay pagmasdan muna ang larawan. Ano ang inyong napansin? Tama! Ang larawan ay nagpapakita ng mural ng isang isyung pinagdaanan natin ilang taon lang ang nakakaraan. Hinihimok ng mural ang mga mamamayan na makipagtulungan upang masugpo o mabawasan ang pagkahawa ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Binibigyan din nito ng parangal ang mga taong unang lumalaban sa pagkalat ng sakit, ang pandemya ng COVID-19. Halimbawa na nagdudulot ng sosyal at ekonomikong mga suliranin ay nagtulak sa pamahalaan at sektor pangkalusugan na palakasin ang kapasidad sa pagtugon sa sakit. Kumilos naman ang mga mamamayan batay sa mga alituntunin ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkahawa sa sakit at paglaganap nito. Sa iyong palagay, bakit mahalaga na magkaroon ng kamalayan, kamulatan at pagtugon sa mga nangyayari sa ating paligid? Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang konsepto at kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporanyong issue. Ang layunin natin sa paksang ito ay kaya kong ipaliwanag ang kahulugan ng kontemporanyong issue batay sa aking sariling pag-unawa. Kaya kong tukuyin at iugnay ang mga sitwasyon sa tunay na buhay bilang halimbawa ng kontemporanyong issue. Kaya kong ayusin ang ideya ng kontemporanyong issue gamit ang graphic organizer. At kaya kong ipakita ang ugnayan ng mga sitwasyon bilang halimbawa ng kontemporanyong issue sa graphic organizer. Ano ba ang kontemporanyong issue? Bago natin alamin kung ano ang kontemporanyong issue, atin munang himayin kung ano ang kahulugan ng kontemporanyo at ano ang kahulugan ng issue. Kapag sinabi nating kontemporanyo, ito ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasalukuyan na maaaring nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Maaaring ito ay kahirapan, kalamidad, o paglabag sa mga karapatang pantao. Ang kontemporanyo ay hango sa salitang Latin na contemporarius na ang ibig sabihin ay kasama, temporarius sa panahon o oras. At ito ay nangangahulugang kapanahon o kasama sa panahon. Kapag sinabi naman nating issue, ito naman ay mga pangyayari, suliranin o paksa na pag-uusapan na may kinalaman sa lipunan at maaaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan, maaaring ang mga kontemporaryong issue ay magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Yung nalaman nyo na kung ano ang kahulugan at pagkakaiba ng kontemporanyo at issue, alina't alamin natin ano ang ibig sabihin ng kontemporanyong issue. Ang kontemporanyong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Maaaring ito din ay naganap o umiral sa nakalipas na panahon ngunit nananatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyang panahon. Ito din ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ang halimbawa nito ay ang COVID-19. Malaki ang naging epekto ng pangyayaring ito kung paano nabago ang pamumuhay ng mga tao mula noon hanggang sa kasalukuyan, kung saan ang ating kasalukuyang panahon ay pumasok sa tinatawag natin na new normal. May mga uri ng kontemporanyong issue. Una, ang kontemporanyong isyung pangkapaligiran. Ito ay tumutukoy sa mga isyung may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit ng ating kalikasan. Halimbawa nito ay ang global warming, paglindol, pagbaha, bagyo, El Nino, at La Nina. Ang kontemporanyong issue namang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama rito ang mga usapin o isyung pang-ekonomiya. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang
pag-i-import at export, online shopping, free trade, at samahan o organisasyong kinalalahukan ng ating bansa. Tatlo naman ay ang kontemporanyong isyung panlipunan. Ito ay mga issue o mahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Halimbawa ay ang same-sex marriage, terrorism, racism, tamang pagboto, at kagutuman. Ang huli ay ang kontemporanyong isyung pangkalusugan. Ito ay ang issue na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o hindi nakabubuti sa mga tao sa lipunan. Ito ay ang pagkalat ng virus o pandemya, obesity, malnourished, paggamit ng ipinagbabawal na gamot at AIDS or HIV. Saan ka nga ba makasisipi ng mga issue? Makasisipi o makahanap ka ng mga issue sa pamamagitan radyo, telebisyon, website, social media, dyaryo, brochure, o sa mga magazine. May iba't ibang uri ng media. Una ay ang print media. Ang print media ay kinabibilangan ng comics, magazine, at dyaryo. Pangalawa naman ay ang visual media. Ang visual media o mga halimbawa nito ay ang balita, pelikula, at dokumentaryo. Panghuli ay ang online media. Dito naman kasama ang Facebook, social media, online blogs, at websites. May mga dapat tandaan sa pag-aaral ng kontemporanyong issue. Una, kinakailangan mong bigyang pansin ang mga bahagi nito na makatutulong sa pag-unawa at tamang pagtugon sa mga isyong kinaharap ng isang bansa. Dapat ding suriin ang pagkakaiba ng mga opinyong nakapaloob sa isang issue kung ito ay opinyong pangkapaligiran, pang-ekonomiya, politikal, lipunan at iba pa. Alamin kung ang isyong ito ay nabago sa paglipas ng panahon. Ito ba ay bahagi ng isa pang mas malawak na issue o suliranin? Sa pag-aaral ng isang issue, kinakailangang alamin ang lawak ng epekto at level nito. Ito ba ay isyong lokal, pambansa, o sumasaklaw sa pandaigdigang level? Idagdag pa ang mga pagkilos na isinasagawa ng mga mamamayan, namumuhunan, pamahalaan, at iba pang pangkat upang maiwasan o mapigilan ang isyong ito. Mahalaga ring malaman mo ang mga dapat gawin at sino ang dapat kumilos tungkol sa issue at papaano mahikayat ang ibang tao na kumilos tungkol dito. Mga dapat taglayin sa pagsusuri ng kontemporanyong issue. Kaalaman sa pagsusuri kung ito ay naglalahad ng patas na opinyon. Kaalaman sa batayan ng issue, saan nagmula, maaari na ito ay hango sa mga legal na dokumento, journal, sulat, larawan at iba pa. Kakayahan sa pagbibigay ng opinyon, pagbuo ng ugnayan at pangkalahatang pananaw sa isang pangyayari. O kakayahang malaman kung ang pahayag o pangyayari ay makatotohanan o nakabase sa opinyon o haka-haka lamang. Hanggang dito na lamang ang talakayan natin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!